Hello everyone, ito ang channel na Kahiwo. Channel na ito ay patungkol sa kaligtasan, mga maling pananampalataya at ang mga salita ng Diyos na nasa Biblia. Maraming mga bulaang propeta ang darating paparito sa sanglibutan upang ililigaw ang marami. Kaya dapat nating pagsikapan na makilala itong mga bulaang propeta. Malalaman natin na ang mga palatandaan ng mga bulaang propeta ay nagsisiyaman silang lahat. Naging mga multimillionaires sila, naging sikat. Kaya ni Billy Graham at ilan sa kanila ay mga negro. Dito naman sa Asia, mayroon tayong mga Asyano na naging founder ng mga reliyon at yumaman din. Sino-sino sila? Gaya ni Ang Sunghang ng World Missionary Society, South Korea, si Sun Myung Moon ng Unification Church, si Apollo Kibuloy ng Kingdom Light Congregation, at ang mga Pilipino gaya ni Mick Velarde ng El Shaddai at marami pang ibang mga founders ng mga local churches. Sila ang lahat nagsisiyaman. Kaya ang ikalawang palatandaan ng mga bulaang propeta ay nagsasalita sila ng mga kasinungalingan. Sa mga pastors sa Amerika na tinatawag mega pastors, kung magsermon sila, hindi nila binabasa ang Biblia. Bira silang gumamit ng Bible verses. At kung magsalita sila, kwininto nila ang kanilang mga sariling experiences. O kaya magkwento sila ng mga maikling anecdote. Kung gumamit man sila ng verse, ito'y kanilang binigyan ng sariling pagkahulugan at kalimitan ay out of context. Halimbawa, ang mga Mormons ay mali ang paggamit nila sa verse 1 Corinthians 8:5. Nasabi, for there are gods many and lords many. Kaya ito'y basihan nila sa kanilang paniwalang maraming Diyos o politician. Ngunit kung basahin ang whole chapter sa unang Korinto 8, malalaman natin na tinatawag sila ni Apostol Pablo na mga Diyos-Diyusan. Sapagkat bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos maging sa langit o maging sa lupa, kaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon, ngunit saganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Dito sa verse na ito, hindi sinasabi na may isang Diyos lamang ngunit may tatlong persona. Wala itong tatlong persona, dagdag ito. Ang nakasulat, isang Diyos lamang ang Ama at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Kaya sa ibang chapter ng Biblia, gaya ng Juan 17:3, ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nagpapatunay. Siya ay nagsalita na mayroong isang tunay na Diyos, ang Amang nasa langit. Marami pang verses na nagpapatuloy na isa lamang ang Diyos. Kaya napaka-importante na tandaan natin, hindi pwede i-isolate mo ang isang verse ng Bible at dito ka magbase ng iyong paniniwala.
Dapat magkaroon ng coherence ang mga verses na ibig sabihin, every word read must be understood in the light of the words that comes before and after it. Every word in the Bible is a part of a verse, and every verse is a part of a paragraph. Every paragraph is a part of a book, and every book is a part of the whole Bible. There are 66 books in the whole Bible, and that each book must not contradict the whole Bible. Interpreting a verse apart from its context is like trying to analyze a Rembrandt painting by looking at only a singular square inch of the painting. In interpreting scripture, there is both immediate and broader context. The immediate context of a verse is the paragraph. The immediate context should always be consulted in interpreting Bible verses. Dapat isa-isip natin ito palagi upang maiwasan natin na i-inject ang sariling opinion sa mga salita ng Diyos. Isa pang magandang halimbawa na out of context ang paggamit ng bersikulo ay yung sinasabing bayang di pinababayaan sa Isaiah 62:11-12. Narito, ang Panginoon ay nagtatag, nagtanyag hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin sa anak na babae ng Siyon, narito, ang inyong kaligtasan ay dumarating. Narito, ang kanyang kagantihan ay nasa kanya, at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. Sa 12, at tatawagin nila sila ang banal na bayan, ang tinubos ng Panginoon, at ikaw ay tatawaging hinahanap, bayang hindi pinababayaan. Ang tanong dito, kung alin ang bayang tinubos, hinahanap, at hindi pinabayaan. So, para malaman na ito, ang sagot, kailangang basahin ang mga immediate context o mga verses, previous and after the specific verse sa Isaiah 62:11-12. Basahin natin ang Isaiah 62:1-7. Sinasabi, dahil sa Sion, hindi ako tatahimik, at dahil sa Jerusalem, hindi ako magpahinga hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning, at ang kanyang kaligtasan ay parang ilaw na nagdiningas. Sa 4, hindi ka na tatawagin pang pinabayaan, hindi na rin tatawagin pa ang iyong lupain giba, kundi ikaw ay tatawagin Hepsiba, at ang iyong lupain Biula, sapagkat ang iyong Panginoon ay nalulugod sa iyo. Mayroong binanggit na bayang pinabayaan, naging giba. Ano kaya ang dahilan na nagiba itong bayan? Pero tandaan na itong bayan ito ay ang Diyos nalulugod. So, ang tanong, kailan nagiba ang bayan? At bakit ito pinabayaan ng Diyos? Ang sagot ay mabasa rin sa Isaiah 5:1-7. Sabi ng Panginoon sa 1, aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burul, at kanyang hinintay na magbunga ng ubas, at nagbunga ng ubas gubat. At ngayon, ang mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Judah, ano ng aking hinintay na magbunga ng mga ubas ay nagbunga ng ubas gubat. So dito may binanggit na bayan na ang pangalan Jerusalem at Judah, na inasahan ng Diyos na magbunga ng ubas, pero sa halip nagbunga ng gubat o ubas gubat. Bakit? At ano ang nangyari pagkatapos na nagbunga ng mga ubas gubat? Aking alisin ang bakod sa siit niyaon, at sa salantain aking ibagsak ang bakod na iyon, at mayayapakan aking pababaya ang sira, hindi kakapunin o bubukirin man
kundi magsitubo ay mga dawag at mga tinig. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mahukbo ay ang sangbahayan ng Israel at ang mga tao sa Juda ay kanyang malagayang pananim. Siya ay naghintay ng katulan, ngunit narito kapighatian. Ng katuwiran, ngunit narito daing. Kaya pala mababasa dito kung paano sila pinaparusahan ng Diyos dahil nagkasala sila. Ay ano nangyari? Sa 3:6, kaya ang aking bayan ay nasok sa pagkabihag. Bakit? Sinalakay sila ng mga Babylonians, pinatay ang maraming mga tao, sinunog ang palasyo, pati ng templo at dinala ang mga tao binihag patungo sa Babylonia. Naging alipin doon sa loob ng 70 taon. Ang napakasakit, lahat ng kanilang mga ginto, pilak at mga mahaling bagay ay sinasamsam at dinala lahat sa Babylonia. Kaya ang Jerusalem ay naging sira at giba. So ang bayan palang sira at giba ay ang Jerusalem. Nang magkagayoy sinabi ko, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang sa mga bayan ay mga giba na walang tumatahan, at ang mga bahay ay mga wala ng tao, at ang lupi ay magiging lubos na giba. So ang giba pala na bayan ay ang Jerusalem. Kung basahin pa ang ibang mga chapters, malaman natin na ang bayang hinulaan sa Isaiah 62:11-12 ay walang iba kundi ang bansang Israel. Wala nang iba. Malaman sa context na ito ay referido talaga sa Israel. At anumang pagtuligsa o twisting ng mga verses o bigyan ng ibang interpretasyon, iba ang pagkahulugan, kaya ito'y labag na sa Biblia. Napatunayan natin na ang bayang giba, asira, ay ang bayang Israel. Bakit? Sapagkat sinalakay sila ng mga kalaban. Ano ang prueba? Mababasa sa history na noong 70 AD. Sinalakay ito ni General Tito, anak ng Emperador Hadrian, at minasakir ang 1 million Jews. Giniba ang templo at dinala ang makayamanan na siyang ginamit niya sa pagtayo ng Coliseum. Inukit sa arka doon sa entrance nito ang pagkawasak ng Israel. At makita dito ang pagdala ng mga sundalong Romano ng sagradong menorya o lampstand sa templo ng Jerusalem. Ito'y dinala sa Roma. Ginamit ito sa pagpatayo ng Coliseum. Dito nagsimulang nangalat ang mga Hudyo at sa iba't ibang panig ng Roman Empire, maging sa Europa at Asia Minor. Binansagan itong diaspora. Nagiging ilang ang Israel sa loob ng ilang libo taon. Walang nanirahan, ang lupain ay naging isinumpa dahil dawag at tinig ang mga tumutubo. Ito'y katuparan sa hula na ang bayan ay maging giba at sira. Ngunit noong taong 1947, nagsimulang bumalik ang mga Hudyo sa Israel mula sa Europa at Asia at ibang sulok ng daigdig. Ito'y tinatawag na Aliyah. Libu-libong Jews ang nagsiuwian sa Israel mula Russia, Germany, England, United States at iba pang mga bansa. Natatag ang bansang Israel noong 1947, kinikilalang independent country sa taong ito. Ngunit kahit na naging isang superpower siya, kahit na may milyon lamang itong populasyon, umasinso siya, naging makapangyarihan, karoon ng pabagsik na militarya, maraming mga armas, kompletong mga kagamitan, pangdigma, mga tangki, eroplano, submarino. Sa taong ito, kahit na naging isang superpower at may populasyon na 9 million lamang, inatake siya ng 5 bansa, Arabo. Nagtulong-tulong sa pagsalakay. Ito ay tinatawag na 6 Days War, kung saan libu-libong mga tangke ng Jordania, Egypt, Palestine, Syria at Turkey ay nawawasak doon sa Golan Heights.
Isa itong patunay na ang bansang Israel ang hinulaang bayang di pinababayaan. Kaya nga, mali ang sinasabi nila na ang Israel ay